Magandang araw, magandang gabi sa ating inampayan ng Pilipinas after 8 years ng kawalang hustisya sa pagpaslang ng dating mayor ng Tanawan, Batangas, Tony Halili. Ngayon, nakakita ng konting liwanag itong pamilya Halili dahil nga po dito sa sinuwalat nito ni Colonel Garma diyan po sa pagpapatuloy ng investigation ng House of Representatives na may hawak ka po dito. Ang nagsasagawa ay itong Quadcom. At dito, kung ating matatandaan noon mga lodi, na itong si Mayor Halili ay pinaslang noong 2018 habang nag-attend ito ng flag ceremony diyan po sa kanilang lungsod o sa bayan ng Tanawan, Batangas. Maraming nagtaka dahil medyo kadikit ng bahagya ito ng former President Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang balita, mga lodi. Personalities who have been killed on the war on drugs, like big personalities that you know about. Yes, Mr. Chair, it was a public knowledge. It was in the newspaper, like the couple na Odikta, di ba namatay po yun? Mayor Halili, Ano may yung mga kay Mayor mayors, sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong Halili. alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, and yes, says it was reported. Sniper po. So, what do you know about I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. So wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa sir na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major Albotra of Region 7. Albotra Yes, of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, it was According to really him. a planned, According to him, Mr. Chair. according to During Major. that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong trabaho. They will just call you and then it became a culture. Minsan i-process kasi mag-intervene ang NBI, mas nakakatuwa nga kung NBI kasi talagang mas maganda pag ganun. Kaya during my time sa CIDG, nasa Cebu City Police ako, tuwang-tuwa ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. So, again, Mr. Chairman, I would like to reiterate the name of Major Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. Comsec, please take note. With that, Mr. Chairman, with a heavy heart, I yield back for the meantime. Okay, thank you, Congressman Fernandez. Yan po ang buong kwento nito ni Colonel Garma. Lubos na naipagtaka. Nagulat itong isa din nga chairman sa Quadcom committee, itong si Congressman Dan Fernandez. Dahil matagal na issue na po ito, 2018, since ina-assassinate itong si Mayor Halili at that time. At maraming nagtataka dito sa mga kababayan mismo dyan sa Tanawan dahil medyo kasanggang dikit iyang dalawa na yan, the former president and the mayor Halili at that time. Pero nagtaka sila dahil pinaslang ito
At dito, ang background ni Mayor Halili ay isa ito, mga lodi, sa mga tinatangkilik din ng mga karamihang Pilipino dahil although mayroon ding pumapalag din sa kanyang estilo, sa kanyang war on drugs. Diyan po sa Tanawan, Batangas, pag mahuli ka, magnanakaw, regarding or mahulihan ka man, lalong-lalo na sa droga, abay may tinatawag siya ditong walk of shame. Talagang ipapalakad ka dito sa kalsada at may nakalagay kang karatula upang wag kang tular at mahiya ka at di ka nagagawa muli ng katarantaduhan na ayon o labag diyan sa batas mismo na pinapatupad sa Tanawan, Batangas, kung saan naging mayor itong si Mayor Halili, pero nagulantang ang buong sambayanan nung umatin ito ng kanyang flag ceremony. Ay bigla itong may umaalingaw-ngaw na putok at natamaan nga ito dito. Nadali o napaslang itong si Mayor Halili. Nakakapagtaka lang kung bakit gayon isa ito si Mayor Halili na talagang porsigidong nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na ang batas noon ni former President dito sa mga gumagamit ng mga illegal na droga. Kanya itong sinusugpo, pero ang tanong, bakit Pinas lang? At dito sa sinawalat nga ni Colonel Garma, aba, ang kanyang kabaro, ang kanyang pinangalanan dito, iyon ang gumawa at ang kanyang team ayun ang pumaslang ngayon. As per Garma, na nooy mayor si Tony Halili, pagagaling na mayor, pero sa panahon ni Duterte, pinaslang. Kayo ang humusga dyan, mga lods, kung anong masasabi ninyo diyan po sa pagpaslang noon ng 2018 kay Mayor Halili sa kabila ng kanyang napakahigpit na pagpapatupad ng war on drugs ni Duterte. Na-adapt din niya at hinigitan pa nga dahil talagang mayroon pa siyang pinapatupad na walk of shame, and yet pinag-initan pa rin, pinaslang. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang ating OFWs around the globe.